Okay, good morning po sa ating lahat. So, pag-usapan po natin yung mga benefits, the benefits of right division. So, bago ang lahat, tayo po nanalangin. Panginoon, maraming salamat sa isang pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa presensya ng bawat isa. At salamat, Panginoon, sa opportunity na kami po ay mag-aaral ng inyong banal na salita. Iyon po namin, Lord, na ang inyong banal na Espiritu ang magbibigay sa amin ng pangunawa. Upang maintindihan namin ang mga bagay na patungkol po sa maraming salamat po at sa namin pinagkakatiwalang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon Diyos. Amen. So, the benefits of right division. So, may mga benefits po kung bakit natin kailangang aralin ang Bible rightly divided. So, ano ba ang mga benefits? Yan po ang mga pag-aaralan po natin. So, sa Romans 16:25, Romans chapter 16 verse 25. Now to him that is of power to establish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. So dito po sa binasa natin sa Romans 16:25, may isang programa ang ating Panginoon na nakatago before the world. May isang programa before the world began at ito'y mystery. So ang programang ito, inireveal ng ating Panginoon kay Apostle Paul. Ay, sabi niya, now to him that is the power to establish you according to my gospel, the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery. So ang tanong, ano ba itong mystery na inireveal ng Panginoon kay Pablo? Dito po sa Ephesians chapter 3, Ephesians chapter 3 verses 1 to 3, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you word, how that by revelation He made known unto me the mystery. So ano po yung mystery? The dispensation of grace. So yun po yung mystery, the dispensation of grace. At kanino ipinagkatiwala ang dispensation of grace? Kay Apostol Pablo. So nung hindi pa na-convert, nung wala pa si Apostol Pablo, ibig sabihin, ang dispensation of grace ay nakatago. Okay? Ang dispensation of grace ay nakatago. Bakit? Dahil ito po ay kanyang ipinagkatiwala kay Apostol Pablo. Idagdag po natin yung Colossians chapter 1, verse 25 to 27. Verse 25, where all I am made a minister according to the dispensation of God which is given to me for you to fulfill the word of God, even the mystery which has been hid from ages and from generations, but now is made manifest to His saints. Verse 27, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. So dito sa verse 26, the mystery which has been hid from ages and from generation. Ano po yung mystery? The dispensation of grace. Ito po ay nakatago from ages and from generation. So yun po yung programa ng ating Panginoon before the world began. So may isang programa ang Panginoon before the world, yan po ang dispensation of grace. Ayan. So, kay Apostol Pablo, ipinagkatiwala ang programang ito. Kaya isang, ano po yan, isang napakahalaga na maunawaan po natin para hindi natin
hindi tayo malito doon sa mga katuruan na mababasa din natin sa Bible na iba doon sa ipinapangaral ni Apostol Pablo. So ulitin ko po, si Apostle Paul, siya po yung apostle para sa ating mga hintel, ayon sa Romans 11:13, "For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office." So siya po yung apostol na pinili ng Panginoon para sa ating mga hintel. At kung idagdag natin ang 1 Timothy chapter 2 verse 7, ito po ang sabi, "Whereunto I am ordained a preacher and a teacher and apostle. I speak the truth in Christ, and blinded a teacher of the Gentiles in faith and verity." So, si Apostol Pablo pala ay hindi lang siya apostol. Siya din ay ating teacher, siya din ang ating preacher. Okay? At idagdag natin ang 2 Timothy 1:11. 2 Timothy chapter 1 verse 11, "Whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles." So, marami pong mga patutuo na si Apostol Pablo ang pinili ng Panginoon na maging apostol, preacher at teacher sa ating mga hintel. At ang good news, si Apostol Pablo ang pinagkatiwalaan din ng Gospel of Grace. Okay? Sa kanya din ipinagkatiwala ang Gospel of the Grace of God. Dito po sa Acts 20:24, Acts 20:24, "But none of these things move me, neither count I my life thereunto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God." So sa kanya, ipinagkatiwala ang dispensation of grace, at siya ang pinagkatiwalaan din na ipangaral ang gospel of grace. Okay? So ngayon, ano ba yung nilalaman ng Ebanghelyong ito? Ano ba yung nilalaman ng gospel na ito? Dito po sa 1 Corinthians 15, doon natin malalaman yung nilalaman, yung gospel na sabi niya na aking tinanggap. Dito sa verse 1 to 4, "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach." Ano ba yung gospel? Nasabi niya, which I preach. Yung sa Acts 20:24, yung kanyang tinanggap. Okay? Yung kanyang tinanggap. Sabi niya, "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you." Ano po yung gospel na yan? Ayon sa Acts 20:24, the gospel of the grace of God. Yun po yung kanyang tinanggap at kanya rin ipinangaral, and which I also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all, which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. Ito po ang napakaganda po dito, mga kapatid, yung gospel na tinanggap ni Apostol Pablo na kanya ring ipinapangaral, ang gospel of Christ finished work, Christ death, burial, and resurrection, na kung ito ay paniniwalaan sa panahon natin ngayon, ang tao ay maligtas. Okay? So ang tao ay maligtas kung paniniwalaan ang Ebanghelyo ito. Ngayon, bakit kailangan natin pag-aaralan ang Biblia sa pamagitan ng rightly dividing or rightly dividing the word of truth? So, isang intention na nais ni Apostol Pablo na ating apostol, preacher, teacher,
hindi tayo magkaroon ng kalituhan. Kaya, kung pupunta tayo sa 2 Timothy 2:15, sa 2 Timothy chapter 2 verse 15 hanggang 18, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth, but shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness, and their word will eat, and their word will eat as doth a canker, of whom is Hymenaeus and Philetus. Verse 18, who concerning the truth have erred, saying the resurrection is past already, and overthrew faith of some. So dito po, kung bakit napakalaga ang right division, dahil may mga ibang katuruan na na-encounter itong si Timothy, at using right division, madali niyang ma-identify yung mga maling aral during his time. Katulad nito si Hymenaeus and Philetus, isa sa mga inintroduce nilang katuruan na ang resurrection ay tapos na. Pero sa natutunan ni Timothy ay hindi pa po nangyayari ang resurrection. So, nakakatulong ba ang right division? Yes. Kasi madaling ma-identify kung tama o mali yung ipinapangaral. Okay? So, ganun lang din po tayo mga kapatid. Kaya kailangan po nating malaman at ano ba ang mga benepisyo kung aaralin natin ang Bible rightly divided. Ano ba ang mga benefits, mga benepisyo, ano ang makukuha natin kung pag-aralan natin ang Bible rightly divided. So, why divide at all? Sa 2 Timothy 3:16, verse 16, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So dito kasi, malalaman natin na ang salita ng Panginoon, ang Scripture ay profitable. Una, for doctrine. Profitable for doctrine. And then profitable for reproof. Profitable for correction. And then profitable for instruction. So kailangan alam natin from Genesis to Revelation. Lahat po na nakasulat sa Biblia ay profitable. Depende sa panahon kung alin ang scripture na profitable sa panahon noon under the time past at ano yung scripture na profitable under the but now and profitable under ages to come. So kailangan natin aralin ang Bible rightly divided para malaman natin alin ang scripture na profitable sa atin. Alin ang scripture na profitable sa atin for doctrine, for reproof, for correction, for instruction. Hindi lahat ng nasa Bible ay gagamitin mo profitable para sa iyo sa panahon natin ngayon. Hindi po. Kaya yung ibang scripture na nasa Bible ay isinulat for learning dahil hindi lahat ay naka-address para sa atin. Dito po sa Romans chapter 15 verse 4, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. So, yung mga nakasulat noon or writings outside the writings of Paul, scriptures outside the writings of Paul, yan po ay isinulat for our learning. For learning purposes lamang po mga kapatid. Hindi po ito for edification and for equipping sa church, the body of Christ, ang mga scriptures outside the writings of Apostle Paul,
yan po ay for learning purposes lamang. At kung idagdag natin ang 1 Corinthians chapter 10 verse 6, now these things were our examples, so the intent we should not lust after evil things as they also lusted. And then verse 11, now all these things happen unto them for examples, and they're written for our admonitions, upon whom the ends of the world are come. So, dapat bang aralin ang Bible through right division? Yes. Bakit? Para maiwasan yung maiwasan yung confusion. Kailangan po maunawaan natin alin ang mga scriptures, katuruan na ni-required sa panahon natin ngayon. No one obeys every verse. Hindi lahat ng tao ay sinusunod lahat ng mga verses na sa scripture. We can't if we wanted to, or nor should we. Contradiction and context require, and we choose one verse over another. So, ganun po ang mangyayari. Mayroong seeming contradiction at hindi na po maunawaan. Kaya karamihan ay namimili na lang ng mga verses kung ano ang gusto niya. Dapat hindi ganon. Kaya, aralin ang Bible rightly divided. Aralin ang Biblia rightly divided ayon sa sinabi ng ating apostol kay Timothy. So, ganun po para maiwasan ang confusion. So, ano yung benefits? Isa sa mga benefits po ng right division strengthens faith. Yan. Isa sa benefits ng right division strengthens faith. So, division is not cutting out parts of the Bible. Okay? Hindi po natin literally na hinahati yung Biblia. So, hindi po yan ang ibig sabihin. Ang salitang right division ay wasto. Okay? Wasto o tama na paggamit sa salita ng katotohanan, or tinatawag din na sa original word na orthotomeo, okay, yung word na right division, ibig sabihin cutting the straight line, or comparing spiritual things with spiritual ayon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 13. So division is not cutting out parts of the Bible, nor arguing over when the church began. So hindi po yan ang issue kasi sinasabing right division, hindi po literal na hinahati yung mga parte ng Biblia or magkaroon ng argument regarding sa church kung saan nag-start. So hindi po yan ang issue. Division used to understand God's progressive revelation to align ourselves with the truth. So, ang ibig sabihin, division used to understand God's Word or God's progressive revelation. So, yun po yung purpose. Bakit natin aralin ang Biblia rightly divided? So, division na na-mention sa 2 Timothy 2:15 is actually used to understand God's Word progressive revelation and to align ourselves with truth. Kasi pag hindi natin aralin through right division, katulad ng binanggit po natin, ay magkakaroon po ng mga confusion sa atin. Okay? So, ano pa? Right division results in knowing what God is doing. Okay, ulitin ko po. Right division results in knowing what God is doing and what your place is in His will. So, isa pala sa mga matutunan natin sa right division, ito po, knowing what God is doing.
sa panahon natin ngayon, paano natin malalaman under the time past program, under the but now program and ages to come, through right division po, doon lang po natin maunawaan yon. And then yung will ng Panginoon. So hindi lahat ng nasa scripture ay sasabihin mo na ito ay God's will. Hindi po. Mayroon pong certain verse, scriptures para sa atin. Hindi lahat ng nasa Bible ay i-consider natin na will ng Panginoon sa atin. Okay? So, mid-acts. Pinag-uusapan po natin yung beginning, mid-acts, yung sa conversion ni Paul at nung siya ikinumission. Ayun po sa middle ng Acts. Okay? So, failure to rightly divide. Ano pong mangyari? Failure to rightly divide results in losing faith and truth. So, ganun ang mangyayari. So, right division strengthens faith. Ano sabi sa 2 Timothy 2:15 ulitin? Basahin lang natin ulit. Kaya, a failure to rightly divide results in losing faith and truth. 2 Timothy chapter 2. Ulitin lang po natin basahin sa verse 15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. But shun profane and vain babbling, for they will increase unto more ungodliness, and their word will eat as doth a canker, of whom is Hymenaeus and Philetus, who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already and over through the faith of some. So yun po yung nangyayari. Kaya failure to rightly divide, katulad nila Hymenaeus and Philetus. Binabago nila yung salita ng Panginoon, binabago nila ang katuruan, minamali nila yung katotohanan. Bakit kaya? Yan po yung resulta kung hindi in-apply ang right division. Yan po ang nagiging resulta na hindi in-apply yung right division. Kaya a failure to rightly divide results in losing faith and truth. Another verse, 1 Timothy 1. 1 Timothy 1:19 to 20. Holding faith and a good conscience, which some having put away concerning faith have made shipwreck. 20. Of whom is Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn. Sabi niya, that they may learn not to blaspheme. Ayan. So, ganun po ang nagiging resulta. Ang tindi po ang nagiging resulta po dito dahil itong si Hymenaeus at Alexander at yung isa pa kanina si Philetus, ang sinabi na I have delivered unto Satan. Bakit po? Kasi ang mga ito ay mga nagtuturo din katulad ni Timothy at yung iba pang mga co-workers ni Apostol Pablo, pero ang mga ito ay ang kanilang ipinapangaral ay contrary doon sa katotohanan. Yan po ang nagiging problema that time. Kaya failure to rightly divide results in losing faith and truth, katulad ni Alexander, ni Philetus, and Hymenaeus. Okay? So, dapat pala na maunawaan natin ang Biblia na meron po tayo. So, right division strengthens faith. Doon po tayo magkaroon na ma-establish yung ating paniniwala. Through right division, dahil naunawaan natin ang Biblia,
doon tayo magkaroon ng matibay na pundasyon. Kaya nga, anong sabi ni Apostle Paul sa Romans 16:25, kung balikan po natin, dapat tayo ay establish sa kanyang Ebanghelyo. Verse 25, now to him that is the power to establish you according to my gospel. So, ibig sabihin, dapat tayo i-establish sa Pauline teaching. Dapat tayo i-establish doon sa Pauline teaching. Bakit po kailangan natin ma-establish tayo doon sa gospel end? Para po hindi tayo ma-deceive, malito, hindi tayo ma-confuse. Kaya nga kung salvation issue, ang pag-uusapan natin, ay alam natin kung anong gospel ang para sa panahon natin ngayon upang ang tao maligtas. Pero kung hindi natin alam ang right division, alam niyo po, kahit saan lang tayo kumukuha ng mga verses and then to support sa idea na yon. Pero ang salvation ngayon, ulitin ko, ay by grace. Salvation under the dispensation of grace, ano po? By grace. Okay? Mismo ang Panginoon yung nag-perform para ang tao ay maligtas. Ang part natin is maniwala. Mahirap ba yun? Mahirap bang gagawin nyo na paniwalaan natin yung work ng Panginoon mismo sa cross? Hindi po mahirap yun. Kailangan nating i-acknowledge na ang Panginoon ay namatay para tayo maligtas kung tayo maniwala sa kanyang ginawa sa cross. Sino ba dapat ang parusahan? Ang tao. Bakit? Dahil ang tao ay makasalanan. Bakit si Kristo ay namatay? Yes, namatay siya dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. At nais ng Panginoon na ang tao ay maligtas. Balik tayo sa 1 Timothy 2. 1 Timothy chapter 2. Verse 4. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Desire po ng Panginoon lahat maaari maligtas. Yun po yung desire ng Panginoon, lahat maligtas. Pero bakit ilan lang ang nag-response doon sa offer? So yun po yung naging problem. Kaya during the time then sa ministry ni Apostle Paul with his companions, that time, hindi po lahat na talagang naniniwala sa katotohanan. Kaya, ilan lang po ang nakakasumpong ng katotohanan. Okay? Next na benefits. Bakit kailangan natin aralin ang Biblia rightly divided? So, right division reveals the gospel. Right division reveals the gospel. So, our gospel is hid to them that are lost. Ano ba yung gospel na yon? Our gospel is hid to them that are lost. Hindi nila alam, hindi nila naunawaan yung Ebanghelyo na yon. Dahil nakatago. Hid to them that are lost. Ano kayang nangyari? Sino kaya ang gumawa doon para maitago or hindi maunawaan? Dito po sa 2 Corinthians po tayo, chapter 4, 3 to 6. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. And all the gospel, or in all the God of this world, hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Verse 5, for we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants
for Jesus' sake. Number 6, for God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the lights of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So dito po, ang gospel, pag naunawaan po ang gospel, ay magkakaroon ng liwanag. Okay? Magkakaroon ng liwanag sa kanyang puso. Sabi niya, hath shine in our hearts to give the lights of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So dito sa verse 4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them. Isa pala sa mga ginagawa, itong tinatawag God of this world, at actually yung God of this world ay na-describe kay Satanas. Yung God of this world ay na-describe kay Satanas. Isa sa ginawa ni Satanas, ay binubulag niya yung isip ng karamihan. Binubulag niya yung isip ng karamihan upang hindi maunawaan, upang hindi maunawaan ang Ebanghelyo. So in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So pag hindi po naunawaan ang gospel, ay hindi po magkakaroon ng interest ang tao. Pag hindi po naunawaan ang Ebanghelyo, hindi po siya maniniwala. Hindi po maniniwala ang tao sa Panginoon. Kung hindi niya naunawaan ang gospel, wala siyang interest na sambahin ang Panginoon. So ano po ang desire ng Panginoon? Dapat lahat ng tao, kung maaari, ay sambahin siya. Okay? Yun talagang intention eh. Dito sa verse 5 sabi, for we preach not ourselves, but Christ Jesus, the Lord, and ourselves, your servants, for Jesus' sake. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shine in our hearts. Kailan po magkaroon ng liwanag? Kailan po magliwanag ang Ebanghelyo sa ating buhay? Kung siya'y naniniwala sa Ebanghelyo ng kaligtasan. So ano ba? In Matthew chapter 3 verse 2, kung titignan natin, sa Matthew chapter 3, mayroon ding gospel that time. Kaya nga it requires right division kasi it reveals the gospel. So right division reveals the gospel. So mayroong gospel under the kingdom, mayroong gospel under our present time. So sa Matthew 3 to, anong gospel na nandoon? Matthew chapter 3 verse 2, ito po. And saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. So ang gospel po doon is tungkol sa kingdom. Tungkol sa paghahari ng Panginoon sa bayang Israel. And then sa chapter 4:19 naman, and he said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Ang pinagsasabihan ng Panginoon dito, yung mga apostles. Okay? Follow me, nasabi ng Panginoon doon sa mga apostles, I will make you fishers of men. And then sa Mark 16:16, so ito po yung gospel na pag hindi po na rightly divide, ay kiniklaim din ng karamihan na ang verse na ito ay applicable sa panahon natin ngayon. In Mark 16:16, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Dito naman, para maligtas ang tao, ay kailangan magpabautismo. So, anong para kanino ba ang Ebanghelyong ito? Ang Ebanghelyong ito ay para sa mga Israelites. Dahil sa kanila po ipinagkatiwala ang mensaheng ito na dapat paniwalaan ng mga Israelites
at sila'y magpabautismo para maligtas. Bakit kailangan nila ang bautismo para maligtas? Yes, dahil hindi inireveal sa kanila na ang paglilinis ng kasalanan, ang remission of sins, ang forgiveness of sins, ay hindi pa sa pamamagitan ng blood ni Christ nung time na yon. Kaya, kailangan nilang magpabautismo sa tubig for the remission of sins. Pero sa time na na-convert si Apostol Pablo, sa time na siya ay naging apostol, ang ibinigay ng Panginoon para ang tao ay ma-forgive ay ang dugo ni Kristo lang. So ang basihan na po para malinisan ang kanyang kasalanan ay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Hindi na po sa tubig. Kaya hindi kailangan ang tubig para malinisan ang kasalanan ng tao. Hindi kailangan ang tubig para ikaw ay ma-forgive. Ang kailangan po ng tao ngayon ay ang dugo ni Kristo. Dahil yun po ang naglinis. Sa dugo ni Kristo tayo po ay napatawad. Anong sabi sa Romans chapter 3:24? Romans chapter 3 verse 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood to declare His righteousness for the remission of sins. Ano po ang basis para malinisan tayo? Ano po ang basis para magkaroon ng kapatawaran? Ano po ang basis para tayo magkaroon ng forgiveness? Yung blood na ni Jesus. Hindi po yung tubig. Okay? Noon, tubig. Kaya nga sa Mark 16:16, Acts 2:38, at yung iba pang mga verses, kailangan ng tubig for the remission of sins. Kaya kailangan nilang magpabautismo sa tubig. Kasi hindi nila turo na ang dugo ni Kristo ang naglinis sa kanilang kasalanan. Ang turo na ang dugo ni Kristo ang naglinis sa kasalanan ay inirevealed ng Panginoon, ipinagkatiwala ng Panginoon kay Apostol Pablo. Then, sa John 3:3, ganun din. John chapter 3 verse 3, Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So mayroon pong condition nung kinausap ng ating Panginoon si Nicodemus. So Nicodemus was representative of the nation Israel. So sinabi ng Panginoon para siya ay makakapasok sa kaharian ng Diyos, ni-required po yung sila ay ma-born again, maipanganak muli. So ibig sabihin, from physical to spiritual birth. From physical birth to spiritual birth. So ang Israel, mayroon kasing dalawang birth ang Israel. Yung physical birth nila nung sila'y pinalabas doon sa Egypt. Sa Exodus 4:22, tinatawag silang anak ng Diyos. As a nation as a nation. Tinatawag silang sons of God as a nation. Yun yung physical birth ng Israel. Kailan sila tatawagin, kailan ulit ang kanilang birth, kailan sila ma-born again, magkaroon ng pangalawang birth sa millennium. Okay, as a nation ulit. So, magkaroon ng spiritual birth or second birth as a nation sa millennium. Okay, doon na po. Then, sa Acts 2:38. Acts 2:38. So, basahin natin in Acts chapter 2 verse 38. Peter said unto them, referring to the Israel, kasi pag pupunta ka sa verse 36, malaman mo yung audience. Therefore, let all the house of Israel. So, house of Israel, kausap ni Pedro. Sabi niya, sabi ni Pedro sa mga Israelites, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins. So, kailangan pa rin yung bautismo sa tubig para for the remission of sins yung mga Israelites. Ang tanong, ito bang na-mention natin sa Matthew 3:2, Matthew 4:19, Mark 16:16, John 3:3,
John 20:31, Acts 2:38, gospel ba para sa panahon natin? Hindi. Not our gospel. Kaya, kailangan nga ang right division talaga. Kailangan natin malaman kung para kanino ang ebanghelyong ito, para kanino ang gospel na ito. Kaya without right division, maghahalo lang po ito. Mag-mix. Kung baga, ang dugo ni Kristo at saka yung tubig ay ginawang parehas yung kailangan sa panahon ngayon. Bakit po? Failure to rightly divide the word of truth. So, the gospel that saves you requires Christ and Him crucified. Ito po yung sa panahon ngayon. Under the dispensation of grace, para maligtas ang tao, ano po ang ni-require? Ano po yung kailangan? Christ and Him crucified. Kailangan si Kristo na siyang namatay para sa atin. Inilibing at muling nabuhay para tayo ay mapawalang sala. Dito po sa 1 Corinthians 2 verse 2. 1 Corinthians chapter 2 verse 2. For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified. And then sa 15:1-4, binasa natin kanina, balikan natin. 15:1-4, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye are saved, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So kailangan talaga paniwalaan yung work ni Christ sa cross. Pag hindi maliligtas ang isang tao. Kahit anong gagawin niyang kabaitan, ang kabaitan natin hindi tayo ililigtas doon. Kahit tayo ang pinakamabait na tao, hindi tayo ililigtas sa kabaitan natin. Bakit? Dahil ang Panginoon po ang ating tagapagligtas. Ang work natin, ang good works natin, hindi tayo ililigtas. Sa harapan ng Panginoon, ang work natin ay basahan lamang po. So, para maligtas ang tao, anong gagawin? Paniwalaan ang Panginoon. Siya lang po ang tagapagligtas, wala nang iba. Ang Panginoong Hesus lamang po ang tagapagligtas, wala nang iba po. Hindi sapat yung ating work, ating ginagawa para tayo maligtas. Pero yung work ng Panginoon sa cross, tama na po yun para tayo maligtas. Ano ang gagawin natin? Maniwala. Okay? Maniwala. And then, after believing, proceed po doon yung maintaining good works. At ito po yung ginagawa natin. So, patunay na ang isang tao ay ligtas, dapat i-maintain itong ganitong gawain. Maintain good works. Anong sinabi sa Ephesians 2, 8 hanggang 10? Verse 8, for by grace are ye saved, through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Dito sa verse 10, for we are His workmanship. Ito na po ang naging resulta. Nung tayo iniligtas, ang makikita na sa atin is good works. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. So, ang makikita dapat sa mga mananampalataya is the good works. At kailangang ma-maintain ang good works na ito. Hindi ibig sabihin para tayo maligtas. Hindi. Ang good works na ginagawa natin, patunay na tayo'y ligtas. Okay? Dito po sa Titus chapter 3 verse 8, this is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto them, or unto men,
And then verse 14, and let us also learn to maintain good works, for necessary uses that they be not unfruitful. At hanggang kailan natin i-maintain ang good works? Hanggang sa rapture. Dito po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless until the coming of our Lord Jesus Christ. So hanggang sa rapture po. Kaya habang wala pa po yung rapture, tuloy po yung ating ginagawa na ganitong fellowship. At pwede tayo mag-invite na sila din ay magiging bahagi sa programa. Sila din ay maligtas at hindi nila maranasan yung sinabi ng Panginoon sa mga unbelievers na sila ay pupunta sa dagat-dagatang apoy. So, ang part natin ay i-share ang kaligtasan. Ipangaral ang salvation para sila din ay maligtas at hindi nila maranasan yung sinabi ng Biblia sa Revelation 20 verse 15. Anong sabi doon? Whatsoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ibig sabihin, lahat ng pangalan na hindi nakasulat sa book of life ay itatapon sa dagat-dagatan. Kaya, ipinapaliwanag natin at sinasabi natin ang sinasabi ng Panginoon sa Scripture para yung iba ay maging aware, para yung iba ay maniniwala at maiwasan po yung punishment. So, the gospel that saves you requires Christ and Him crucified. The gospel is clear by rightly dividing according to the revelation of the mystery. So malinaw po yan. Ano yung gospel para sa panahon natin ngayon at gospel sa panahon noon, magkaiba po. So ang gospel sa panahon natin ngayon according to the revelation of the mystery. At malinaw po na ipinagkatiwala ng ating Panginoon kay Apostle Paul ang ebanghelyong ito na dapat nating paniwalaan. Next na benefits. Right division establishes you. Ang ganda nun. Right division, pag naunawaan natin ang Bible ng maayos, establishes you. Establishes you. Si Scofield, mayroon siyang sinabi doon sa kanyang sulat sa writings ni Paul alone, we find, sabi ni Scofield, doon natin matuklasan yung doctrine natin, our doctrine, our position, our walk, and destiny. So, your standing is grace. Our standing is grace. Also, you're unstable and double-minded. Paano? Bakit mayroong unstable and then double-minded? Yun po yung dahilan pag hindi naka-establish ang ating pananampalataya. Nagkaroon ng maging double-minded or unstable, hindi stable. Dapat kung ang isang ka-establish, rooted and grounded. Dito po sa Philippians, mayroon pong sinasabi dito, paano tayo na ma-establish? Dito sa Colossians chapter 2. Colossians chapter 2:7. Ang sabi, rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. So, rooted and built up. At sabi dun sa Romans 16:25, ay establish tayo sa Pauline teaching. Dito po sa Romans 5, number 2. Romans chapter 5, number 2. 5 verse 2, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. So tayo po ay maging stable
Dahil sa biyaya, dahil sa grace ng Panginoon. Okay? Ano pa? Dito sa 1 Corinthians 3, mayroon din siyang sinasabi dito, chapter 3 verse 11, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. So, kailangan po maunawaan na ang pinaka-foundation ng buhay natin pa rin ay ang Panginoon. Okay? Siya pa rin. By His grace. By His grace. Kaya nga, your standing is grace. Your calling is body of Christ. So, ang calling natin ay tawag sa atin body of Christ. Hindi yung branches referring to a nation, Israel. Yung priest, bride, covenants. Hindi po yon. Okay? Tayo po ay body of Christ. Ephesians 4:11. Ephesians chapter 4 verse 11. And He gave some apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. So during that time, yung mga na-mention ay nag-operate during the transitional period, mga kasama ni Apostle Paul para po sa body of Christ. Okay, para po sa body of Christ magkaroon ng edification and equipping. Kaya kung tignan natin sa verse 12, for the perfecting of the saints. So ang purpose pala doon, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So yung mga na-mention sa verse 11, apostles, prophets, some evangelists, pastors, preachers, for the edifying of the body of Christ. Sila yung mga ginagamit ng ating Panginoon during that time, during the transition, na kung saan si Apostle Paul nag-ministry at sila yung mga kasama, ang purpose for the edifying of the body of Christ. So, itong mga itong na-mention natin, nagtuturo sila, walang conflict. Yung pangangaral nila ay parehas. Okay? Kasi nga, ito po ay work ng Panginoon para sa kanila. So, a failure to rightly divide, ano pong mangyari? Places you in a different position. Ganun po, hindi mo alam kung anong position, anong estado mayroon tayo, hindi natin alam. Kaya a failure to rightly divide places you in a different position. Kaya mayroon tayong maririnig na ang believers ngayon, bride of Christ. Hindi po bride of Christ ang mga believers ngayon. Ang mga believers ngayon, body of Christ. Bakit po sinabi na bride of Christ? Yan po yung resulta, a failure to rightly divide places you in a different position. So, ulitin ko, we are the body of Christ, we are not the bride of Christ. Then, number 5 na benefits. Right division teaches you to walk. Mayroong sinasabi din sa mga kingdom believers sa 1 John 1:9, not our walk. Okay, hindi po yan sa atin. Hindi po para sa grace believers yung 1 John 1:9. Yan po ay para sa mga believing Israel. Believing remnant. Okay? So sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. At ganun din sa Revelation 2:7, not our promise. So 1 John 1:9, not our walk. Revelation 2:7, not our promise. Revelation chapter 2, verse 7, he that hath an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise. So, not our promise. In Hebrews 6:8, ganun din. Hebrews chapter 6, verse 8. But that which beareth thorns and briars is rejected and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. Then sa 10:27, Hebrews 10:27,
but a certain purple looking for a judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries. Then, verse 39. But we are not of them who drew back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Yan po, not our destiny. 1 John 1:9, ulitin ko, not our walk. Revelation 2:7, not our promise. Hebrews 6:8, 10, 27, 39, not our destiny. So the spiritual life is not Pentecost. Sa Galatians 5:16, so mahalaga po na maunawaan natin para maging clear at hindi tayo magkaroon ng kalituan. Sa Galatians chapter 5:16, this I said then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. So, in Galatians 2 verse 2, crucified life is not martyrdom. In Galatians 2 chapter 2 verse 2, and I went up by revelation and communicated unto them that gospel which I preached among the Gentiles, but privately to them which were of reputation, lest by any means I should run or had run in vain. Walking by grace is not under law. Walking by grace, so tayo po, we are walking by grace, hindi po under the law of Moses. Or else, we don't need Christ. Ganun ang mangyayari. Kung tayo ay in-embrace natin ang law of Moses, so, ang mangyayari po dyan ay falling from grace. Galatians 2:21, sabi ni Apostle Paul, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And that life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. At in chapter 3, verse 1-3, ganun din po. O false Galatians, who hath bewitched you, that we should not obey the truth before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth, crucified among you. This only would I learn of you, receive ye the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith. Are you so foolish? Having gone in the Spirit, are you now made perfect by the flesh? Kaya si Apostle Paul, sabi niya, hindi na kayo ilalim doon sa alituntunan niyan. We are under grace. Tayo po ay ilalim sa biyaya ng Panginoon. Hindi na po doon sa dati or sa law of Moses. Kaya ito si Apostle Paul, nagagalit siya dahil maraming bumabalik doon sa law of Moses. Hindi na po. So we are not under the law but under grace. You don't need to rightly divide to be instructed in righteous behavior. Pag ganun po. Living bound in your flesh for this life, looking for miracles is not our walk in Him. So right division teaches you to walk. Doon, mayroon pong mga instruction para sa panahon natin ngayon. May instruction din ang Panginoon para sa panahon noon. Ano pa? Jesus Christ teaches us to rightly divide. Jesus Christ showed the pattern. Meron na pong pattern. Dito po sa 1 Timothy 1:16, obeyeth, for this cause I obtain mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long suffering for the pattern to them which shall thereafter believe on Him to life everlasting. Si Apostle Paul ang naging pattern po under the dispensation of the grace of God. We do not worship red division, but we do our God and Savior Jesus Christ. The mystery is of Christ who revealed it to us in Romans 16:26 and Ephesians chapter 3:1-3. We are taught by Him when we rightly divide according to Ephesians 4. Ephesians chapter number 4, 20-21. But ye have not so learned Christ, if so be that ye have heard Him and have been taught by Him as the truth is in Jesus. We are taught by Him when we rightly divide.
failing to rightly divide is failing to know Christ. So napakahalaga po ang right division. Napakahalaga po na maunawaan natin paano aralin ang Biblia. Failing to know Christ kung failure to rightly divide. And He has revealed. 2 Corinthians 5:16. 2 Corinthians 5:16, ito yung last verse natin. 5:16, wherefore henceforth know we no more, henceforth know we no man after the flesh, yet though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth knowing Him no more. So, tandaan natin mga kapatid, napakahalaga po ang mga bagay na ito, maunawaan natin ang right division para hindi natin maihahalo yung ibang scripture o mga instruction para sa panahon natin ngayon. So, yan po yung mga benefits na dapat nating mai-apply. Right division strengthens faith. Right division reveals the gospel. Right division establishes you. And right division teaches you to walk. And then yung last, Jesus Christ teaches us to rightly divide. So maraming salamat po. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa muli sa pagkakataon na yung pinagkaloob. Salamat sa mensahe. Nawa po ang mensahe ko ay mananatili sa aming puso isipan. At kami po ay mas lalong tumibay po sa aming paniniwala po sa inyo. Maraming salamat at patuloy namin tinataas ang gawain na ito, Panginoon, na patuloy niyong ingatan, gabayan ang bawat isa. Maraming salamat at sa iyo namin pinagkakatiwala lahat sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po.